Here's the top 10 questions about Pag-ibig MP2 in 2026. May mga Pilipino ngayon na kumikita ng libo-libong piso sa Pag-ibig MP2. Pero marami pa rin ang mga nalilito kung paano talaga ito gumagana. At ang mas delikado, marami nag-o-open ng MP2 na hindi alam ang pinaka-importanting details tulad ng pwede bang kunin agad ang pera? Magkano ba talaga ang kita? At ano ba yung mangyayari after 5 years? Kaya sa video na ito, sasagutin natin yan lahat. Hello mga karikad! Welcome back sa ating Informational Hub, Jen here. Kung ikaw ay OFW, employee, freelancer, or simpleng gusto lang mapalago ng ipon ng mas safe, this video is right for you. Dahil pag-uusapan natin, ano ba talaga ang MP2, magkano ba ang posibleng kitain, at ano ba yung mga tanong na madalas tinatanong bago mag-invest. Kung balak mo mag-open ng MP2 account this 2026, tapusin mo itong video hanggang dulo. Disclaimer lang po mga karikad, ang video na ito ay para sa educational and general information purposes lamang, hindi ito financial advice. Ang mga impormasyon dito ay based sa publicly available mula sa Pag-ibig Fund at iba pang public sources at maaaring magbago anumang oras. Bago mag-invest, mas mabuti ring mag-check directly sa official Pag-ibig channels. Okay, ano ba talaga ang MP2? Simulan natin sa pinaka-basic. Ang MP2 or Modified Pag-ibig ay isang voluntary savings program ng Pag-ibig Fund. Meaning, optional siya, hindi siya mandatory. Maghuhulog ka ng savings tapos kikita ito yearly dividends. At isa sa dahilan bakit ito sumikat, mas mataas kadalasan yung returns niya compared sa normal savings account. Government-backed, voluntary savings, tax-free dividends, and 5 years maturity. Safe ba talaga ang MP2? Ito talagang pinakaunang concern ng karamihan. Safe ba ang pera rito? For many Filipinos, isa ito sa pinaka-trusted na low-risk investments option dahil under ito ng Pag-ibig Fund na government institution. Kaya maraming OFWs at workers na gumagamit nito bilang long-term saving strategy. But tandaan nyo guys, hindi fixed ang dividend every year. Depende pa rin ito sa performance ng Pag-ibig Fund. 2025 MP2 dividends rates around 7.12%. Magkano ba yung minimum na hulog? Good news dito, hindi mo na kailangan ng malaking pera para magsimula. Minimum contribution, 500 peso per deposit lang. Kaya kahit estudyante, part-time worker, or nagsisimula pa lang mag-ipon, pwede kang magsimula na paunti-unti. Pwede ba kahit magkano ang ihulog? Yes, pwede ka maghulog anytime at kahit magkano above minimum. May ibang OFWs na monthly naghuhulog, may iba naman isang bagsakan, at meron ding gumagamit ng MP2 para malagyan ng bonuses, incentives, or extra income. Magkano ba talaga ang kinikita? Ito ang pinaka-exciting part pa sa mga karamihan. Magkano nga ba ang posibleng earnings? Depende ito sa laki ng hulog mo, gaano katagal nakasave, at yearly dividends rate. Halimbawa, kung consistent ang hulog mo at naka-compound ang dividends, mas lalaki yung possible returns over time. At ang mas maganda, tax-free pa ang dividends. Pwede bang kunin agad ang pera? Ito naman yung mas madalas hindi naiintindihan ng iba. Ang MP2 ay designed for long-term savings. May 5-year maturity period ito, meaning mas okay kung hindi mo galawin yung perang hanggang maturity. Pwede namang early withdrawal sa certain valid cases. Pero hindi ito ideal gawing emergency fund, kaya maraming financial content creators ang nagsasabing magtabi muna ng emergency fund bago mag-MP2. Ano yung mas maganda, annual or compounded? Sa MP2, may dalawang dividend option. Option 1, annual payout. Yearly mo makukuha ang dividends. Option 2, compounded. Iniiwan ang dividends para mas lumaki pa over time. Usually, mas mataas yung long-term growth kapag compounded. Pero kung gusto mo ng yearly extra income, may ibang mas gusto ang annual payout. Depende pa rin talaga sa financial goal mo. And for question 8 naman, pwede ba magkaroon ng maraming MP2 accounts? Yes, isa ito sa hindi alam ng marami. Pwede ka mag-open ng multiple MP2 accounts at ginagawa ito ng iba para staggered ang maturity dates nila. Example, isang MP2 magmamature next year. Yung isang after 2 years ay tuloy-tuloy lang. Pwede ba online ang MP2? Yes, mas convenient na ngayon compared before. Pwede na mag-register online, mag-monitor online, at maghulog gamit ang digital payment channels. Kaya kahit OFW ka or nasa ibang bansa, mas madali mo pa rin ma-manage ang MP2 mo. And lastly, worth it pa ba rin ba ang MP2 ngayong 2026? Para sa maraming Pilipino, ang sagot ay yes. Especially kung conservative saver ka.
ayaw mo ng sobrang risky investments at gusto mo lang ng disciplined long-term savings. Hindi to get-rich-quick scam. Hindi rin guaranteed na yayaman agad. Pero para sa maraming OFWs at workers, isa ito sa pinaka-practical na paraan para masanay mag-ipon habang kumikita ang pera mo. And there's more mga karikod. Ito naman yung mga common mistakes section. Naglalagay ng emergency fund sa MP2. Hindi iniintindi ang dividends option. Inaasang instant laki agad ang kita. Hindi consistent ang paghuhulog. Tandaan, ang MP2 works best kapag long-term mindset ang approach mo. So yun mga karikod, yan ang ating top 10 pinaka-importanting question tungkol sa Pag-ibig MP2 ngayong 2026. So save this at sana mas nakatulong itong video para maintindihan mo kung paano talaga ito gumagana bago ka mag-invest. Kung gusto mo pa ng mga ganitong videos tungkol sa MP2 computations, paano mag-open ng MP2 online, best MP2 strategies for OFWs, at iba pang pag-ibig updates, mag-comment ka lang sa baba ng MP2 tips. And don't forget to like, share, and subscribe for more financial guidelines.